Patay rin po sa magkahiwalay na insidente naman ng pamamaril sa Caloocan City ang dalawang lalaking kilala umanong gumagamit ng droga. Nahuli pa ang pamamaril sa isang biktima. Narito ang unang balita ni Victoria Tulad. Pasado alas 2 ng madaling araw nang makuna ng CCTV ng Barangay 120 Caloocan City ang dalawang motorsiklong dumaan sa Rizal Avenue Extension. Mistulang na alerto ang mga nakatambay na nakakita sa mga motorsiklo dahil ilan sa kanila biglang umalis. Kumaripas naman ng takbo ang isa pa nang makita niyang bumalik ang mga motorsiklo at papunta sa kanilang direksyon. 3 lalaki ang bumaba sa mga motorsiklo. Nakahood na jacket ang dalawa sa kanila habang ang isa naka-helmet. Pagdating sa 2nd Avenue, biglang napatakbo ang isa sa kanila at binaril ang nakatambay na si alias Jun Bungo. Pagkatapos lang ng ilang segundo, agad kumaripas ng takbo ang gunman. Naiwan namang naghihingalo ang biktimang si Jun Bungo. Ayon sa Executive Officer ng Barangay 120, nagkakarakru si Jun Bungo at kanyang mga kaibigan. Abang naglalamay kami doon sa may patay, diyan po sa kapilya po, nakarinig po kami ng putok. Yun, yung una, tapos sunod-sunod na, yun, 6 na putok lang narinig namin. Matagal na raw pinatitigil ng mga taga-barangay si Jun Bungo sa mga iligal na gawain, pero sadyang matigas ang ulo nito. Hindi rin daw siya sumuko sa Oplan Tokhang, bagamat kilala siyang gumagamit ng shabu. May mga dating kasong sa hold up yan, sa gumagamit ng bawal na gamot. Hanggang ngayon ha? No, di po namin, hindi ko po alam kung tumigil na. Nagawa pang isugod sa ospital si Jun Bungo pero pumanaw din. Sa Barangay 102 Caloocan naman, labis ang hinagpis ni Mary Grace Aquino sa pagkamatay ng kanyang live-in partner na si Rodrigo Francisco nang tambangan ito ng mga riding in tandem sa labas ng kanyang bahay pasado alas 11 kagabi. 4 hanggang 5 suspect daw ang lumapit kina Francisco at Aquino. Tinitigan po siya ng mga nakasingle na motor, tapos binalikan po siya. Sabi ko, Jeep, pumasok ka na, may nararamdam na ako. Maya-maya, pumasok na siya, hindi na po siya nakapasok. Doon po siya binanak sa may pintuan. Nakabonet daw ang mga pumatay kay Francisco. Sinigawan pa raw ng mga ito ang biktima na huwag nang kumilos, pero tinuluyan pa rin. Opo, aminin ko po, hindi po sulinig. Gumagamit po siya, pero sinabi ko, tigil mo na yun, wala mapapala yan kasi huwag mo gado yan, kumain ka na lang, kumain. Yan po, sabi sa kanya. Pero tumigil po siya. Gano'ng matagal na po tumitigil? Matagal na po yan. Hindi naman daw nagtutulak ng iligal na droga ang biktima. Ito ang unang balita sa Caloocan City. Victoria Tulad, reporting.